Ang manghuhula, sino ba sila? Ang sa Arabic ang tinatawag na kahin. Wama huwa biqawli kahin. Kalila ma tu'minu, kalila ma tadhakkarun. Kaya si Propeta Muhammad sinasabi ng kafir na mga Quraysh, siya raw ay kahin, manghuhula. Kasi nahuhulaan niya yung mangyayari kasi propeta siya eh. Sinasabi niya sa mga tao na ganito mangyari, ganito sa mga future. Sabi na, si Muhammad ay kahin. Ayaw kasi nila maniwala na si Propeta Muhammad ay Propeta ng Allah Ta'ala sallallahu alaihi wasallam. So ano ang kahin? Ang kahin yung manghuhula. Huhulaan niya yung kapalaran ni Basri kung kailan siya yayaman. Ibig sabihin nun, sasabihin niya sa'yo yung patungkol sa ilmul ghaib. Ano ba yung ilmul ghaib? Itong ilmul ghaib, ito yung mga pinaniniwalaan natin na hindi natin nakikita kaling tulad ng malaika, paraiso, imperno, yung mangyari bukas. So ilmul ghaib yan. So walang nakakaalam ng ilmul ghaib maliban si Allah Ta'ala. Yung manghuhula, huhulaan yung ilmul ghaib mo. Alam niya yung mangyayari sa'yo bukas. Ang ginagawa nila ay meron silang kasabwat na syaitan sa panghuhula nila. So ang panghuhula na yan, Adspar, ay shirk yan. Bakit shirk? Kasi nga, yung manghuhula ay kanyang inakyat yung kanyang sarili sa pa-level lang Allah Ta'ala alam yung ilmul ghaib. Eh walang nakakalang ilmul ghaib, si Allah Ta'ala lang. Si Allah Ta'ala lang ang nakakaalam ng mangyayari sa atin bukas. Kasi sabi ni Allah Ta'ala, Adspar, na siya lang ang nakakaalam ng ilmul ghaib, pati mangyayari sa'yo bukas. Kung la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaib illa Allah. Walang nakakaalam ng nasa kalangitan at nasa lupa ng ilmul ghaib, maliban lamang si Allah Ta'ala. At kapag sino man nagsabi may alam siya sa mangyayari sa'yo bukas, parang sinasabi niya alam yung ilmul ghaib. So parang sinasabi niya meron siyang kaalaman tulad ni Allah. Kaya sabi ni Allah Ta'ala, alimul ghaib, ang nakakaalam ng ilmul ghaib. Fala yuzhir ala ghaibihi ahada. Hindi niya pinapakita, pinapaalam yung ilmul ghaib kahit kanino. Eh paano si mga propeta, si Propeta Muhammad, alam niya yung paraiso pati impyerno nakapunta siya. Eh sabi sa Quran, wala nakakaalam ng ilmul ghaib. May karugtong yung aya, sabi ni Allah Ta'ala, illa man irtada mir rasul. Maliban na lamang sa binigyan ng permission ni Allah sa mga propeta. At anong hukom naman kapag pupunta si Ishak sa manghuhula? Kapag ang dahilan kung bakit pumunta si Ishak sa manghuhula para patunayan na kayo manghuhula, para suwayin sila, para pigilan yung kalokohan nila, yan ay pinapahintulot. Pero hindi ka pwede pumunta kapag wala kang alam. Hindi mo sila pwedeng kapag baka may maniwala ka, imbis na pigilan mo sila. Kapag pipigilan mo sila sa kasama nila para magnanakaw. Kapag alam mo magnanakaw yung kasama mo, tigilan mo yan. Alam ko kung sino na nakawan mo, susumbong kita. Diba? So pag ganun yung intention mo, pinapahintulot yun. Ikalawa, kapag ang isang tao pupunta sa manghuhula, magtatanong siya talaga, gusto niyang malaman anong mangyayari sa kanya bukas, yan ay pinagbabawal. Kalintulad ngayon, meron sa mga dyaryo, zodiac sign. Yan ay pinagbabawal, bawal ka magtanong. At sabi ni Propeta Muhammad sa isang hadith, man ata kahinan, sino man dumating pumunta sa inyo sa manghuhula, fasaddaqahu bima yaqul, at naniwala kayo sa kanyang sinabi, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Katotohanan kayo ay nagkafir na kung anong ibinaba kay Propeta Muhammad. Ibig sabihin nagkafir na kayo sa Islam na dala-dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sabi rin sa hadith, man ata arrafan aw kahinan, sino man sa inyo dumating sa manghuhula at naniwala kayo sa kanyang sinasabi, katotohanan kayo ay nagkafir na sa ibinaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pamantayan sa panghuhula na dumating isang tao doon ay syirkun asgar. Yung tao nagpahula. Kasi bakit sa isang hadith, sabi sa Rasulullah ay lam tukbal salatuhu. Hindi tatanggapin yung sala ninyo na 40 days kapag nagpahula kayo. Ibig sabihin, hindi tatanggapin syirkun asgar. Kasi Muslim ka pa. Pero syirkun asgar. Nakuha ninyo?